Huwag nating hayaan na ang ating pagiging relihiyoso ang magtanggal ng ligaya, ng sarap ng buhay. Dapat nga yung ating religious belief, yung ating spirituality, ang lalong maghanda sa ating puso at isip para tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos, para ito'y makita, ma-appreciate at ma-share pa sa iba. John 10:10, anong sabi ni Jesus? The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Nakita niyo ang intention ni Jesus para sa atin? Sabi niya, ang magnanakaw, at hindi ako yon ha, sino ba yung magnanakaw mamaya? Tangkain natin kilalanin. Ang magnanakaw, walang ginawa yan, kundi magnakaw, pumatay at manira. Sabi niya, kaya ako dumating para magbigay ng buhay. Buhay na punong-puno, makulay, masaya, puno ng musika, puno ng pag-ibig. Yung John 10:10 na yan, sino yung the thief? Let's read it. At least for our purposes now. The thief is Pharisaic religiosity. Misguided spirituality kasi yan ang nagnanakaw sa tao ng pleasure, ng ligaya at nag-glamorize ng pain and suffering. So the thief could be Pharisaic religiosity, yung type of brand of religiosity ng mga Pharisees, misguided spirituality, always demonizing pleasure and glorifying pain. So the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. At meron tayong strong basis for thinking na yung thief referred to by Jesus are the Pharisees. Religiosity, legalism, kasi yun ang lagi niyang tinuligsa nung siya ay nandito sa lupa at nagtuturo. How to have a happy life? Have a happy mind. Have a happy heart. Because everything comes from the mind and the heart. Ang ating pananaw, ang ating punto de vista, ang pagtingin natin sa mga bagay, pagpapakahulugan natin sa lahat-lahat ng bagay, nagmumula sa ating puso. Make your heart and mind the kingdom of God, the kingdom of heaven. Yung iba naman kasi, lagi ang itinuturo at ipinipilit nila ang kingdom of God, ang kingdom of heaven, na nandun sa pagkalayo-layong kung saan na kailangan puntahan mo yon. Ang daan, mamatay ka muna. Ang daan, magdusa ka. Ang daan, patungo sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, ay puno-puno ng tinik, ng dawag, ng pagdurusa, ng hinagpis. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pharisees tungkol dyan sa kingdom of God. Luke 17:20-21. Once, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, ibig sabihin, kailan darating ang kaharian ng Diyos? So sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na darating at a specific time, isang uri ito ng system o lugar na kailangan na ipuntahan o kailangan na ipababa ng Diyos para mapuntahan ng mga tao. So sabi nila, once, on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst, is within you, is in you. Sabi ng mga religious leaders kay Jesus, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, aba, kayo naman. Hindi naman o-observe ang pagdating ng kaharian ng Diyos kasi hindi naman ito something. Hindi ito isang object. Hindi ito isang lugar. Hindi ito isang structure. So, hindi mo ma-observe kung dumadating yan o hindi. Kasi invisible yan to the eyes, to the naked eyes. Sabi niya, hindi mo pwedeng sabihin, nandoon ang kaharian ng Diyos o nandito ang kaharian ng Diyos. Sa amin kayo pumunta dahil kami ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nasa kalooban nyo, nasa puso ninyo. So, kung tutusin sa ating simple illustration, the kingdom of God is in you. It is in your brain. It is in your mind. It is in your heart. It is in your feelings. It is in your thoughts. Pag ang Diyos na ipinakilala ni Jesus, hindi yung mga ipinapakilala ng Pharisees, ha? Kaya nga ipinadala si Jesus para ituwid yung maling pagpapakilala ng mga Pharisees tungkol sa Diyos. Pag ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, nadala ni Jesus, ay naghari sa ating isip, pag-iisip, paraan ng pag-iisip. At naghari sa ating puso to the point that we are affected emotionally
that our feelings and emotions are godly, yun ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ay hindi isang lugar, hindi isang structure, hindi isang religion, kundi a state of mind, a state of heart, where the will of God happens, blossoms, and bear fruits. So know, develop, enrich the kingdom of heaven in you. The kingdom of heaven in your heart and mind. The kingdom of God in your thought and feelings. So kung ang Diyos ang nag-ahari sa iyong isip at damdamin, you have the kingdom of God na tinutukoy ni Jesus. At sa sinabi niyang, gather for yourselves treasures in heaven, anong kahulugan nun? Again, ang pakahulugan ng maraming mga religious teachings, magdusa ka. Treasure yan in heaven, doon ka mag-withdraw. Lahat ng pera mo, ihulog mo sa basket. At yan ay heaven ang pinaglalagyan mo ng pera mo. Then, babawi ka pagdating mo sa langit. Magtiis ka, maghirap, mag-sacrifice, magpakamartir para ka makapag-deposit ng kayamanan sa langit. Yun ang pakahulugan ng napakaraming religious teachings. Pero anong kahulugan ni Jesus dyan? Sabi niya sa Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang pakahulugan ng traditional religion, dun sa treasures on earth, huwag ka daw magpayaman dito sa lupa, ibig sabihin, huwag ka mag-enjoy ng mga material things, huwag ka mag-enjoy ng mga material conveniences and comforts and pleasures, kundi ang lahat ng resources mo, lahat ng lakas mo, i-invest mo into heaven, meaning into religion. Ilagay mo daw lahat ng iyong time, treasure, and talent sa religion. Ilagay mo sa loob ng kung anumang religion yan. At yun ang kinoconsider nilang gathering up treasures in heaven. Pero, ano ba talaga yan? Sabi ni Jesus, do not store up for yourselves treasures on earth. Meaning, in the physical and material world, or in the world outside of you. Is a great gain. Even in the game of love, even in romantic love, maraming pain because people are never contented. May pagmamahal na sila ng asawa nila, gusto nila agawin pa yung pagmamahal ng asawa nila para doon sa magulang, para doon sa kapatid,